Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng aking Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya, na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tuwang-tuwa si Pablo sa mga taga-Efeso. Nagagawa nila ang pinakamahalaga. Ano yon? Pananalig kay Hesukristo at pag-ibig sa kapwa. Uulitin ko ang mahalagang katangian ng Kristiyano. Pananalig kay Hesukristo at pag-ibig sa kapwa. Pinasasalamat ito ni Pablo, pero may hinihiling pa siya para sa kanila sa banal na Espiritu Santo na bigyan sila ng malalim na karunungan sa 3 bagay. Tunay ng pagkakilala kay Hesukristo, malaman ang tunay na inaasahan natin na inilaan niya sa mga hinirang, at ang kapangyarihan na kumikilo sa atin na nananalig kay Jesus. Hangarin din natin at ipagdasal ang 3 ito. Mas lalo sanang lumalim ang ating pagkilala kay Jesus. Oo, kilala na natin siya, pero mas lalo pang lumalim. Siya ay may pangalan na higit pa sa lahat ng mga pangalan. Ibig sabihin, may kapangyarihan na higit sa lahat ng makapangyarihan. Ang lahat ay pinasasailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Jesus. Siya ang ulo ng simbahan at siyang katawan niya. Dakila si Kristo. Sana ma-appreciate natin ang kadakilang ito at mapahalagahan natin siya. Pangalawa, appreciate din natin ang nakalaan para sa atin na nananalig kay Jesus. Sinabi ni Pablo sa liham niya sa mga taga-Roma na hindi pa humahaging sa ating kaisipan. Hindi pa natin ma-imagine ang mga bagay na nakahanda para sa atin. Ang lahat ng mga nararanasan natin ngayon, ang anumang kahirapan na dinadaanan natin ay baliwala
kung ihahambing natin sa kalulatian na nag-aantay sa atin. Ituon natin ang ating kaisipan sa mga nag-aantay sa atin, lalo na sa panahon ng kahirapan. Ang mga martir noon na sinusunog at pinapakain pa sa mga leon ay umaawit at ngumingiti na nakatingin sa langit kasi nakikinita na nila ang nag-aantay sa kanila. At pangatlo, sana magkaroon tayo ng kaalaman ng kapangyarihan na ibinigay sa atin. Ito'y walang iba kundi ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus at lumuklok sa Kanya sa langit. The power of the resurrection is working in us. Napakalakas ang kapangyarihan na kumikilo sa atin. At ipinagdasal din ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Efeso ay kailangan din natin. Ipagdasal din natin na ang mga ito ay ating makamtan. Kailangan talaga nating mas lalo nang makilala si Kristo. Hindi lang ang kanyang mga sinabi at ginawa. Hindi lang ma-memorize ang kanyang sinabi. Kasama na ng kanyang kadakilaan. Kailangan natin na mas malalim sa consciousness natin sa mga bagay na iniaasahan natin, mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin ng mga hinirang niya. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa lahat ng pagsisikap natin. Huwag din tayong ma-discouraged. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay kumikilos sa atin. Sana ma-appreciate at gamitin natin ang kapangyarihang ito sa ating pakikibaka laban sa kamatayan. Sigurado ang tagumpay natin laban sa kasamaan. Mapapasa atin ang tagumpay ni Jesus. Hinahangad ko po, Panginoong Diyos, ang inihanda mo para sa mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Huwag po sana akong malinlang na mga bagay at abalahin na mga bagay sa mundong ito. Lilipas ang mga ito. Nananabik ako sa iyo at ibibigay mo sa akin at sa mga bagay na ibibigay mo sa akin sa piling mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.